Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Isang malaking development ang naganap sa maritime security ng Pilipinas matapos formal na lagdaan ng Philippine Coast Guard ang Letter of Offer and Acceptance o LOA para sa acquisition ng 3 King Air aircraft mula sa United States. Ang milestone na ito ay hindi lang simpleng procurement. Ito ay isang strategic upgrade na direktang makakaapekto sa maritime domain awareness at search and rescue capability ng bansa. Noong February 16, 2026, sa isang bilateral meeting na ginanap sa Makati Diamond Residences sa Makati City, personal na nilagdaan ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill L. Gavan ang LOA kasama si U.S. Assistant Secretary of War for Indo-Pacific Security Affairs John O. Ang event na ito ay malinaw na indikasyon ng lumalalim na Coast Guard-to-Coast Guard cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Para mas maintindihan natin ang bigat ng development na ito, kailangan muna nating balikan kung ano ang papel ng Philippine Coast Guard sa kasalukuyang security environment ng bansa. Ang PCG ay hindi lamang nakatutok sa law enforcement at maritime safety. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, lumalawak ang kanilang responsibilidad sa Maritime Domain Awareness o MDA, Search and Rescue Operations, Environmental Protection, at Humanitarian Missions. Ang acquisition ng 3 King Air aircraft ay isang critical upgrade sa aerial surveillance capability ng PCG. Ang King Air platform ay kilala sa reliability, endurance, at flexibility. Sa pamamagitan ng aircraft na ito, mas mapapalawak ang coverage ng PCG sa karagatan, mas mapapabilis ang response time, at mas magiging accurate ang real-time monitoring ng maritime activities. Napakahalaga nito lalo na sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. Sa mga nakaraang buwan, sunod-sunod ang maritime incidents na nagbigay diin sa kahalagahan ng mabilis at epektibong response capability. Isa na rito ang insidente na kinasangkutan ng MV Devon Bay, pati na rin ang trahedya ng paglubog ng MV Tricia Kerstin III malapit sa Basilan noong January 26, 2026. Ang mga pangyayaring ito ay nagpakita kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng mas advanced na search and rescue system. Sa search and rescue operations, oras ang pinakamahalagang factor. Bawat minuto na lumilipas ay maaaring magdikta ng buhay o kamatayan para sa mga taong nasa peligro sa dagat. Sa pamamagitan ng bagong King Air aircraft, magkakaroon ang PCG ng mas malawak na aerial search coverage. Mas mabilis nilang matutukoy ang eksaktong lokasyon ng mga distressed vessels at mas mabilis na maipapadala ang rescue teams. Hindi lang ito tungkol sa aircraft mismo. Kasama sa napag-usapan ni Admiral Gavan at Assistant Secretary No ang Search and Rescue Optimal Planning System Program. Ito ay isang comprehensive SAR planning program na ginagamit ng US Coast Guard. Gumagamit ito ng advanced environmental data modeling at simulation technology upang ma-optimize ang search planning at ma-maximize ang probability of locating persons in distress at sea. Sa madaling salita, hindi na basta manual plotting at estimation ang magiging basehan ng search operations. Gagamit ng scientific modeling, ocean current data, wind patterns, at iba pang environmental variables upang tukuyin kung saan posibleng naanod ang isang tao o barko. Ang ganitong klaseng system ay dramatically nagpapataas ng success rate ng rescue missions. Kung pagsasamahin ng King Air aircraft at ang advanced SAR planning system, makakamit ng PCG ang isang integrated approach sa maritime response. Ang aircraft ang magsisilbing mata sa himpapawid, habang ang planning system ang magsisilbing utak ng operasyon. Ang kombinasyon na ito ay magbibigay ng mas mataas na situational awareness at operational efficiency. Bukod sa search and rescue, malaki rin ang magiging epekto nito sa maritime domain awareness. Sa panahon ngayon, ang MDA ay isa sa pinakaimportanteng aspeto ng national security. Ito ang kakayahan ng isang bansa na makita, maintindihan, at ma-analyze ang lahat ng nangyayari sa loob ng kanyang maritime zones. Sa West Philippine Sea, kung saan patuloy ang mga hamon sa seguridad, mahalaga ang pagkakaroon ng aerial assets na kayang mag-monitor ng malawak na karagatan. Ang King Air aircraft ay maaaring lagyan ng surveillance systems, maritime radar, at electro-optical sensors na kayang mag-detect ng mga vessel kahit sa malalayong distansya.
Mas maagang detection ay nangangahulugan ng mas maagang response. Ang meeting nina Admiral Gavan at Assistant Secretary No ay hindi lamang tungkol sa aircraft. Napag-usapan din ang mas malawak na suporta ng Estados Unidos sa modernization program ng PCG. Kabilang dito ang sustained MDA operations sa West Philippine Sea at iba pang core Coast Guard functions tulad ng maritime law enforcement, environmental response, at humanitarian assistance. Ang Coast Guard-to-Coast Guard dimension ng US-Philippine Alliance ay isang mahalagang aspeto ng bilateral relationship. Habang ang military-to-military cooperation ay matagal ng bahagi ng alliance, ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng dalawang Coast Guard ay nagbibigay ng mas civilian-oriented at law enforcement-focused na framework sa maritime cooperation. Isa sa pinaka-historic na anunsyo sa meeting na ito ay ang paglahok ng PCG sa Rim of the Pacific Exercise o RIMPAC. Sa kauna-unahang pagkakataon, sasali ang PCG bilang unang foreign coast guard na lalahok sa RIMPAC mula nang ito ay itatag. Ito ay isang napakalaking hakbang para sa international exposure at interoperability ng PCG. Ang RIMPAC ay isa sa pinakamalaking maritime exercises sa mundo, kung saan nagtitipon ang mga leading navies at maritime security agencies upang magsanay sa iba't ibang senaryo kabilang ang humanitarian assistance, disaster response, maritime security operations, at complex naval maneuvers. Ang partisipasyon ng PCG ay magbibigay ng pagkakataon sa kanilang personnel na makipag-train at makipag-coordinate sa mga advanced maritime forces mula sa iba't ibang bansa. Hindi lamang ito symbolic participation. Ang pagiging bahagi ng RIMPAC ay nangangahulugan ng mas mataas na level ng interoperability, shared best practices, at exposure sa advanced operational doctrines. Ito ay makakatulong sa professionalization at capability development ng PCG. Sa mas malawak na perspektibo, ang mga development na ito ay nagpapakita ng malinaw na commitment ng Pilipinas at Estados Unidos sa isang free, open, at secure Indo-Pacific. Sa harap ng lumalaking strategic competition sa rehiyon, ang pagpapalakas ng maritime security cooperation ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang stability at rule of law sa karagatan. Para sa Pilipinas, ang investment sa maritime capability ay hindi luho kundi necessity. Bilang isang archipelagic country na may mahigit 7,000 isla, ang ating ekonomiya, seguridad, at kaligtasan ay nakadepende sa ating kakayahang protektahan ang ating karagatan. Ang acquisition ng 3 King Air aircraft ay maaaring mukhang maliit na numero, ngunit sa operational context, malaki ang magiging impact nito. Ito ay force multiplier na magpapalawak sa reach at effectiveness ng Philippine Coast Guard. Sa huli, ang LOA signing na ito ay hindi lamang papel na pinirmahan sa isang hotel sa Makati. Ito ay simbolo ng modernisasyon, strategic partnership, at mas pinalakas na maritime capability ng bansa. Sa gitna ng mga hamon sa West Philippine Sea at sa iba pang bahagi ng ating maritime domain, ang hakbang na ito ay nagpapakita na seryoso ang Pilipinas sa pagpapalakas ng kanyang Coast Guard at sa pagprotekta sa kanyang mamamayan. Ang tanong ngayon ay hindi na kung kailangan ba natin ng mas malakas na maritime capability. Ang tanong ay paano pa natin ito mapapabilis at mapapalawak. Sa pamamagitan ng mas malalim na international cooperation, modern equipment, at advanced systems tulad ng King Air aircraft at SAR Optimal Planning System, unti-unti nating binubuo ang mas matatag at mas handang Philippine Coast Guard para sa mga hamon ng kasalukuyan at hinaharap. At habang papalapit ang partisipasyon ng PCG sa RIMPAC, malinaw na ang Philippine Coast Guard ay hindi na lamang lokal na maritime agency. Unti-unti na itong nagiging aktibong player sa regional at global maritime security landscape.